Good day! Gusto ko lang i-share sa inyo yung GoPro Hero 10 na nabili ko kahapon. By the way nga pala, itong GoPro Hero 10 na nabili ko is second hand. Gusto ko lang i-share sa inyo yung mga kinonsider ko, yung mga chinek ko bago ko bilhin tong unit na to. Simulan na natin. Unang-unang chinek ko mga boss yung kanyang physical appearance. Sa pag-check ng physical appearance ng isang GoPro, dito nyo malalaman kung gaano ba kaingat yung seller. I-check nyo lahat ng side mga boss. Mangyayari nyan, baka napaayos yun na yung GoPro, nagkaroon ng basag, tapos may mga sign ng pagkabagsak dito. So possible na open na yung mismong unit. So dito sa case na to, yung kanyang body, sobrang kinis. At the same time, yung kanyang mga lenses. Napaka-importante rin i-check yung mga lenses mga boss. Kung may mga minor scratches lang naman, okay lang naman yun. Pero hanggat sana maaari, wala sanang basag. Especially itong lens na nandito. Ito kasi yung kukuha ng mga recording nyo and yung mga footages nyo. If ever naman na magkaroon ng basag to, pwede nyong iawas sa price na napag-usapan nyo na seller. Bakit? Kasi ang price lang naman ito mga boss, kung o-orderin nyo sa Shopee, itong lens lang na to mga boss kasi natatanggal naman to. I think 200 to 300 pesos. So ganun yung price range ng lens na to. If ever na yung bibili nyong GoPro is basag to. And syempre itong mga lens din na to, itong sa front screen, especially dito sa GoPro Hero 10. So kung mapapansin nyo, sobrang kinis. And lalo na itong nasa likod. So sobrang ayos ba itong GoPro na to. Wala ako naging problema pagdating sa kanyang physical appearance. Sunod naman mga boss, ang i-check naman natin yung kanyang touchscreen, kung sobrang responsive ba. Syempre kailangan muna natin i-open. Sa pag-check ng touchscreen mga boss, hanggat maaari sana walang mga delay or lag. Kung meron man, napakaliit lang. So dito, mapapansin nyo, ayan. Try natin. Very responsive naman yung kanyang screen. So wala naman masyadong delay. If ever naman, dapat konting-konti lang talaga. Or konting lag lang. Huwag naman yung sobra. Mapapansin nyo naman kung parang hindi na sumusunod sa ginagawa nyo yung screen eh. Pero sa case ng GoPro Hero 10 na nabili ko na to, is very responsive naman yung kanyang touchscreen. So wala naman ako magiging problema sa kanya. Ito naman na i-check natin mga boss yung kanyang battery cover. Yung dito sa gilid. So sa pag-open ng battery cover na tong GoPro Hero 10, hilahin nyo lang dito sa may part na to, sa ilalim. So ayan, na-stretch yan. Lagyan nyo lang konting puwersa, then iangat nyo lang. So ayan mga boss. So sa pagbabalik naman, ganun lang din. So lagyan nyo lang ng konting puwersa. So ayan. Dapat naglalak to mga boss ha. Hindi dapat yung parang umiipit lang. So dito sa case na to, okay na okay yung kanyang battery cover. Naglalak pa naman na maayos. So i-check na rin natin yung kanyang battery mga boss. Sa battery naman mga boss, sa pag-check is dapat, syempre, hindi siya bloated. Yun ang naman yung kadalasan na chine-check natin sa mga GoPro Action Cam eh. Yung kanyang battery. So hilahin natin. By the way nga pala mga boss, kapag tatanggalin nyo, i-detach nyo yung battery. So ito yung panghila niya. Huwag kayong matakot. Ito talaga yung purpose nito. Para mahila nyo na maayos yung battery ng GoPro. So ayan. So ayan, mapapansin nyo, pag sinasalat ko naman siya at pag tinitingnan ko ng pagganto, hindi naman siya bloated. May mga bloated kasi na hindi masyadong pansinin. Ngayon, para malaman nyo, para makasigurado kayo, pwede nyo ibalik ulit yung battery sa mismong unit. So dapat kapag binalik nyo yung mismong battery sa mismong unit, hindi parang masyadong maganit. Dapat smooth lang. Kasi pag bloated na siya, mararamdaman nyo naman kapag binalik nyo, parang mahirap. Pero dapat smooth lang. So ayan na. Yun. Tapos ibalik na natin yung battery cover. So ganun lang mga boss sa pag-check ng battery tsaka battery cover. Sunod naman mga boss, connectivity. Sa lahat ng GoPro user mga boss, hindi na to bago. Meron tayong dina-download sa phone natin na GoPro Quick App. So kung iOS user ka, so sa App Store available siya. Kung Android user ka naman, sa Play Store available din siya, yung GoPro Quick. And kung Huawei user ka naman, pwede mo siyang i-download sa may browser. Hindi siya available kay App Gallery. So sa browser, search mo lang GoPro Quick APK. Then lalabas na yung gantong image. Quick. So ayan, wala lang siyang letter C. Sa pag-check ng connectivity mga boss, unang-una, syempre dapat open yung GoPro nyo.
Open muna natin. Tapos, kailangan nyo hanapin yung connection. Pagka-click nyo ng connection, hanapin nyo yung connect device. Then, GoPro Quick App. So, yan. Ito yung makikita nyo mga boss. Sa phone nyo naman, syempre, click nyo yung mismong app. GoPro Quick. Tapos, continue as guest. Then, ayan, GoPro. So, sa case kanina, na-connect na namin siya. Ang use nitong app na to mga boss is pwede kayo makapag-transfer ng mga files nyo magmula sa GoPro nyo papunta sa phone nyo ng mas madali. O mas easy para sa inyo. Dito, mga boss, mababview nyo rin dito yung mga laman ng SD card nyo na sa GoPro nyo. Join. So, ayan. Mapapansin nyo, nandito nakalagay o makikita nyo rin sa phone nyo yung mga nakistore na files ko doon sa may SD card ko sa may GoPro. Dito kasi mga boss, pwede nyo i-transfer to magmula sa GoPro nyo papunta sa mismong phone nyo. So, isi-save nyo lang siya into phone. Ganun lang yung gagawin nyo. So, importante na talaga makapag-download kayo ng app na to kapag bumili kayo ng GoPro na second hand. Then, dito rin sa app na to, machi-check nyo rin kung outdated na ba yung GoPro na nabili nyo. Kasi, once na kinonect nyo siya sa quick app na GoPro, if ever na outdated na yung GoPro nyo, magre-request siya na i-update nyo yung mismong unit nyo. So, yun yung use talaga nitong quick GoPro app na to. So, kailangan nyo itong ma-download. Sunod naman mga boss, SD card. So, check nyo rin din kung may included na SD card. Yung SD card, located siya doon sa may lagayan mismo ng battery ng GoPro. So, buksan natin tong battery cover. So, ayun siya mga boss. Oh. Hindi ko natatanggalin. So, if ever man na ang mabili nyong GoPro is walang SD card, so, pwede ko may recommend sa inyo mga brand ng SD card is SanDisk Extreme, SanDisk Ultra, and Samsung Evo. So, sa case kasi ng GoPro na to, nabili ko siya, ang brand ng nakalagay sa kanya is Transcend na 128GB. So, paano nyo ba malalaman kung may problema ba yung SD card na included do sa nabili nyong GoPro o do sa mabibili nyong SD card? If ever walang SD card na kasama do sa mabibili nyo. Every time na i-open mo yung mismong GoPro nyo, off muna natin. Yan. Pagka-off, open natin. Walang SD card error na lalabas o mag-a-appear sa unang boot niya. Dapat ganun agad yung makikita nyo. So, sa case na to, walang error yung SD card na kasama. Pero if ever man lang na bibili kayo, so pwede nyo i-consider yung mga brand na nabanggit ko. Sunod naman na i-check natin mga boss, yung kanyang actual record test. Siyempre, hindi mawawala to sa pag-check ng second hand na GoPro mga boss. Importante to. Kailangan ma-check nyo rin yung actual record test niya. So, check natin mga boss. So, sa pag-check ng GoPro sa actual record test, dapat hanggat maaari, walang delay. Walang lag. Tapos, ang gawin nyo rin mga boss, i-try nyo sa may pinakamataas na resolution, try nyo rin sa may mababang resolution. 4K, 1080p, etc. etc. I-try nyo lahat, pati sa time-lapse, picture, i-try nyo lahat. So, after nyo ma-record yung mismong pagtatry nyo ng record, click nyo lang tong shutter button, automatic magsisave siya dun sa mismong SD card ng GoPro nyo. Then, slide up nyo lang, kaya makikita nyo yan. So, sa pag-check ng GoPro sa actual record test, dapat agad maaari, walang delay, walang lag. Tapos, ang gawin nyo rin mga boss, i-try nyo sa may pinakamataas na resolution, try nyo rin sa may mababang resolution. So, napansin nyo mga boss, abang nagre-record ako, natetest ko na rin yung kanyang built-in mic. Kung nababasa ba o nare-read ba ng GoPro yung boses ko. Pero based sa video, nakita nyo naman, malinaw naman na nababasa ng GoPro yung boses ko. So, okay na okay din yung kanyang built-in mic. So, sunod naman mga boss, importante rin to, yung kanyang mga button. Sa GoPro Hero 10, meron kayong dalawang button na mapapansin. Itong power button, itong mode, itong shutter button.
So, sa shutter button mga boss, dito kayo nagpe-play and stop. So, balik ko lang muna. So, ayan. Pag magre-recording kayo or magti-take ng picture, click nyo lang to. Ayan. Magre-record na siya. And pag gusto nyo nang i-stop, ayan. Tapos sa power button niya, yun, alam naman natin lahat ng use ng power button. So, ito, ayan. Tapos dito nyo rin mababago yung kanyang mode. Kung video ba, photo, ayan. Photo, time-lapse, video. And pag gusto nyo siyang i-off, ilong press nyo lang. Ayan, nag-off na siya. And last mga boss, kapag bibili kayo ng GoPro Hero 10 na second hand, mag-check din kayo sa social media o sa marketplace. Mag-compare kayo ng mga pricing. Dapat maiwasan nyo mag-overprice kasi kaya nga kayo bibili ng second hand para mas makatipid. Kasi bago ko bilhin tong GoPro Hero 10 na to, since wala naman akong idea kung magkano ba yung market price niya ngayon sa buy and sell sa mga page, nag-search din ako ng GoPro Hero 10. Since nakita ko naman na hindi naman nagkakalayo yung mga pricing ng seller and yung ibang pricing ng nakita ko, so binili ko na. Siyempre, based sa pricing, i-check nyo rin yung mismong inclusion niya. So, sa case ng GoPro Hero 10 ko, may mga kasama na siyang mga ganito. Ulansi case, telesin. So, meron din siyang netong pang Boya mic. Yan. 2 extra battery. Charging case na rin. So, dito natin i-charge yung mismong battery natin. So, bali 3 battery yung nakuha ko mga boss. Isa sa nakalagay sa mismong GoPro and 2 ditong extra. So, ito yung importante mga boss. So, meron na rin siyang mic adapter na kasama. Then, ayan, tripod and iba pang kasama niya na sinama niya na sa akin. So, magkano ko nga ba nabili tong GoPro Hero 10 ko ng mga boss, itong second hand na to? Nabili ko siya for worth 18,000. So, sige nga mga boss, sa mga may idea dyan, comment down below nyo nga, nakamura ba ako, nakatipid ba ako, based sa mga inclusion niya. So, yun, comment nyo na lang. Pero, so far, sa almost na 1 day na paggamit ko sa kanya simula kahapon, okay na okay naman mga boss. Para sa akin, sulit ko naman yung 18K. So, yun lang mga boss. Sana nakabigay ako ng tips sa inyo and idea sa mga nagbabalak bumili ng second hand na GoPro Hero 10. So, kung may mga di ako nasabi, and sa mga expert dyan, please comment down below kung mayroon kayong pwedeng i-add. So, yun lang mga boss. Lagi kayo mag-ingat.